Sa pagpapatuloy ng ating istorya, dahan-daang iginuhit ni Zeman Piaozu ang kanyang chi sa espada gamit ang kanyang daliri. Isang malamig at masamang enerhiya ang lumabas dito habang tinitingnan niya ang nakakagimbal na talim. Hawak ang espada sa kanyang kamay, si Zeman Piaozu, gamit ang kanyang walang buhay na mga mata, ay inihataw ng diretso sa Kun. Ang hagis ay naglabas ng nakakatakot na sword chi na kahit si Elder Tiansang ay napaurong ng ilang hakbang sa gulat. Pagkatapos ng paghagis, ang Kun ay nahati sa maraming piraso, ngunit agad itong nagsimulang sumipsip ng pinsala, nagpapagaling ng kanyang katawan, at naghahanda na magkaroon ng bagong anyo na mas malaki kaysa dati. Yumuko si Elder Tiansang at tahimik na ngumisi, hangal. Sa parehong oras, pagkatapos masipsip ang pinsala, nagbago ang Kun sa isang mas napakalaking isda. Ang kanyang katawan ay puno ng matutulis na tinik, ang ulo ay parang kaiju monster, at matutulis na ngipin, bawat mata ay may 3 balintataw, ang mga palikpik ay matalas tulad ng mga talam, ang buntot ay parang angkla ng mabigat na barko. Nakita ng mga tao ang napakalaking hugis at laki nito na nagtatakip sa langit. Labis silang natakot nang makita ang isdang sumakop sa buong kalangitan. Ang mga mukha nila ay namutla at pawisan. Si Elder Qin Sheng ng Qinyun Pavilion ay tahimik na nakaupo at nagsabi, kapag itong espada ay inihagis, ang tagumpay at pagkatalo ay natatakdaan na. Samantala, sa tabi, tumingala si Zhu Qin sa takot at nagsabi, ang espada ni Elder Zeman ay taglay ang napakalakas na kapangyarihan, pero kasabay nito, pinapakain nito ang Kun, lalo itong lumalaki at mas lalong nagiging mahirap talunin. Ngunit, ngumiti si Elder Qin Sheng at malumanay na ipinaliwanag, ang ibig kong sabihin, ang tagumpay at pagkatalo ay natatakdaan na, at ang magwawagi ay si Elder Zeman ng Divine Immortal Sect. Pagkarinig nito, si Zhu Qin ay napatigil, nagtataka, at agad na napatanong kay Elder Qin Sheng, ha, paano ito nangyari? Si Elder Qin Sheng, hawak ang kanyang matatag na tungkod, ay tumugon ng may bahagyang pagngiti, nakalimutan mo ba kung nasaan tayo? Samantala, sa sandaling yun, ang Kun ay ganap ng nagpagaling ng kanyang katawan at nakatayo sa likod ni Tiansang. Siya ay protektado ng kapangyarihan ng isda at tumawa ng may kumpiyansa. Sumisigaw, hindi ko inakalang ang isang may ganoong kataas na cultivation ay magiging ganoon kamangmang. Ngunit ang tanga mo, gayunpaman, aktibo niyang inilabas ang kanyang bamboo stick upang itaas si Kun na isang napakalaking nilalang. Nang marinig ang matandang lalaki na nagmamayabang ng malakas, hindi ito pinansin ni Zeman. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at umungol, para bang sinasabi na nakakainis ang kanyang mga salita at nagpapakita na kulang siya sa tunay na karanasan sa buhay. Nang makita ni Tiansang na walang takot at walang pakialam si Zeman Piaozu, isang panginginig ang damaloy sa kanyang gulugod, nagbigay si Zeman Piaozu ng isang mapang uyam na tingin sa kanya at nagsabi, hindi ko lamang gusto na ang iyong Kun ay magkaroon ng piging, ipapakain ko rin dito ang buong sinaunang lupain ng mga Diyos. Sa sandaling yun, lahat ay tumingin upang makita ang Kun at pangnanasa sa matinding paghihirap, nakalutang sa itaas ng pasukan sa sinaunang lupain ng mga Diyos. Nang makita ni Tiansang ang Kun na pinagkakatiwalaan niya na sinisipsip sa kalaliman, siya ay natakot at nanggatag. Bakit ito nangyayari? Natigilan si Zhu Qin at sumigaw, Elder Qin Sheng, ano ang nangyayari? Agad na ipinaliwanag ni Qin Sheng, ang grabidad sa sinaunang lupain ng mga bumagsak na Diyos ay mas malakas kaysa sa mga nakapaligid na lugar. Kapag lumaki ang katawan ng Kun ng sapat upang matakpan ng sinaunang lupain, hihilahin ito pababa ng grabidad papunta sa loob ng lupain, at hinding-hindi na ito makakatakas. Habang nagtatapos ang mga salita, ang Kun ay halos mahigit kalahati ng nahila sa sinaunang lupain ng mga Diyos. Nang masaksihan ni Tiansang ang eksenang ito, siya ay natakot at pinawisan ng malamig. Lumingon siya at itinuro si Zeman Piaozu, sumisigaw, sinabi mong isang atake lang ang kailangan mo para tapusin ako. Totoo ba yun? Siyempre, totoo yun, malamig at walang emosyon na tugon ni Zeman. Nang marinig ito ni Tiansang, tumawa siya ng may kumpiyansa at pagsayad ng tagumpay. Bago nagsalita, kung ganoon, hindi ka dapat magtapon ng pangalawang beses. Sa likuran, ang Great Demon na si Xuanxue ay ngumisi ng mapait at sumabat, Elder Zeman, bakit ka pa mag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap tungkol sa dangal sa isang pangit na tulad nito? Napatahimik sina Mu Yunfei at Fei Wo sa narinig, samantala, si Dumbo Li Qing ay walang magawa, ibinuklod ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang leeg, na tila binabaliwala ang lahat, ngunit hindi tumigil si Mu Yunfei.
tumindig siya upang ipagtanggol ang kanyang master. Kung nakikipag-usap si master tungkol sa dangal sa taong ito, iisa lang ang ibig sabihin yun, may paraan si master upang panindigan ang kanyang mga salita, habang tuluyang winawasak ang kalaban. Matapos ang mga pangungusap, itinaas ni Shimenchu ang espada ng ilang sentimetro, marahang hinampas ang espada, at pagkatapos ay isinaksak sa kaluban nito. Pagkatapos, isang marahas na swordshi ang dumiretso kay Tiansang. Siya ay nabigla at natulala hanggang sa tumagos ang swordshi sa kanyang katawan. Sa matinding takot, ang kanyang bibig at mga mata ay nanatiling nakadilat. Nang siya ay mag-react, ang kanyang maiisigaw lamang ay, kaya pala, kahit ang muling paglalagak ng espada sa kaluban ay maaaring pumatay. Pagkatapos ng mga salita, ang kanyang sombrero at katawan ay nahati rin sa dalawa, bumagsak sa lupa, tinapos ni Zeman ang pagsaksak ng espada, at ang kun ay nagsimulang mawala sa kawalan. Sa sandaling ito, lahat ay natakot na tumingin sa lupa kung saan ang geolohikal na bitak ay tumaas sa pasukan ng sinaunang lupain ng mga Diyos, kasama ang isda na unti-unting nawawala. Pagkatapos, tumingin si Lin Tianchen ng Flying Feather Sect sa nahating katawan ni Tiansang sa harap niya, isang pakiramdam ng sindak ang bumalot sa kanya, naisip niya, ang taong ito ay hinarap ang kun sa isang hagis ng espada lang, at pagkatapos ay pinatay si Tiansang pagkatapos isaksak ang espada sa kaluban. Sa pag-iisip nito, tiningnan niya si Zeman Piaozo sa harap niya, nagsimulang bumuhos ang malamig na pawis tulad ng talon, may kakayahan ba akong talunin siya? Sa sandaling ito, inilipat niya ang kanyang tingin kay Ye Gachan, o ang elder sa tabi niya, habang si Ye Gachan ay nakatayo ng may awtoridad na may seryosong ekspresyon. Samantala, si Xiao Chen mula sa Saifang Palace ay tiningnan ang kanyang anak sa likod, na puno ng galit at takot, na naiisip, lahat ng ito ay dahil sa isang sumpang batang bulag na humamon sa isang taong hindi niya dapat ginagawa. Kung makaligtas ako rito, bubuwagin ko ang bawat buto sa katawan niya. Pagkatapos, ang matanda ay lumingon upang tingnan ang kanyang masunuring anak, na gustong durugin siya kaagad. Nakita ni Xiao Changfeng ang kanyang matandang ama na ganoon, ang kanyang mukha ay puno ng takot, hindi makapagsalita, at hindi makaiyak. Naisip, sa pag-iisip nito, ang matanda ay lumingon kay General Chen Li, at nagsasabi, General Chen, ang Demon Silong Tournament ay malapit nang matapos, hindi ba't hindi ito angkop na magsagawa ng kompetisyon sa entablado ngayon? Nang marinig ito, si General Chen Li ay hindi makapagsalita, nagbuntong hininga at hindi alam ang sasabihin. Ang mga tao sa likod na sabik na nanunood, nang makita si Xiao Chen na natakot at umuurong ng ganito, biglang sumabog sa tawanan, na nagsasabi, hindi ba may nagsabi na malilipol ang Immortal Sect ngayon? Tapos ito lang pala ang meron, isa silang nangungunang sekta, nag-abala pa silang aliwin tayo, paano natin sila seseryosohin? Tama yan, ituring mo lang ang sinabi niya bilang utot, narinig ito ni Xiao Chen at naramdaman na ito ay totoo, hindi niya ito maitatanggi at nainis, nagngangalit sa galit habang nakahawak sa kanyang dibdib. Pagkatapos, tiningnan ni Xiao Chen si Ye Gachan sa harap niya, ang kanyang mga mata ay puno ng sindak. Patuloy na bumubuhos ang malamig na pawis, habang tahimik na naiisip, mukhang hindi maiiwasan ang labanang ito. Sa pag-iisip na yun, tiningnan niya si Zhou Yuyan na nakaupo sa upuan, sinusuri ang lakas ng kalaban, ngayon ay maaari ko lamang ilagay ang aking pag-asa sa ibang mga elder ng Divine Immortal Sect na walang lakas kagaya ni Elder Zeman Piaozo. Sa parehong sandali, nang makita na si Zhou Yuyan at Ye Gachan ay hindi pa gumagalaw, nilapitan at tinanong sila ni Zeman, kailangan niyo bang ako na lang kikilos? Narinig ito ni Zhou Yuyan at naglabas ng malamig na tawa, pagkatapos ay tumayo at sumulong, na nagsasabi, katatapos ko lamang maglaro sa kanilang elder, ngayon, kung hindi ko paglaruan ang kanilang sect master, magiging masyado itong walang galang. Nang makita ang kanyang paglapit, si Xiao Chen at ang mga tao mula sa Saifang Palace ay puno ng takot, na parang nakakita ng isang white lady. Sa parehong oras, si Ye Gachan ay nangangati upang gumalaw, nais na iunat ang kanyang mga muscles, ngunit kulang sa pagkakataon, may hindi komportableng ekspresyon at mga mata na puno ng puting enerhiya, itinuro niya ang kanyang espada kay Lin Tiancheng at nagwika, sa wakas, nakahanap ako ng isang karapat-dapat na kalaban, paano ko siya bibitawan? Nang makita ni Elder Lin Tiancheng ang mga elder ng Divine Immortal Sect na nag-aagawan upang pumili ng kanilang mga kalaban, na parang namimili ng gulay sa palengke.
Habang ang momentum ni Ye Gotchen ay tumataas, ang matanda ay pinawisan ng malamig at umungol habang umuurong ng ilang hakbang. Napansin ang napakalamig na ekspresyon sa mukha ni Ye Gotchen. Naisip niya, hindi ko maaaring sundan ang mga yapak ni Master Tiansang, dapat kong gamitin ang malakas na mga miyembro ng sekta upang sirain siya muna upang magkaroon ng pagkakataon na manalo. Habang pinutol ang kanyang pag-iisip, tinawag niya ang mga eksperto sa kanyang sekta sa likod, upang bumuo ng isang formation, at sumigaw, "The Dragon Among Men, 12th Level Celestial Dragon." Pagkatapos, agad na lumitaw ang isang dragon claw na gawa sa puting dragon feathers sa itaas ni Lin Tiancheng, at ang dragon claw na ito ay dahan-daang lumipat patungo sa mga ekspertong ng kanyang sekta, nagsisimulang tumagos sa kanilang mga katawan. Pagkatapos ng ilang sandali, ang lahat ng mga ekspertong bumubuo ng Porma Sion ay unti-unting nagbago sa puting mga dragon. Ang kanilang mga mabangis na mata ay umuungal habang sila ay lumipat upang atakihin si Ye Gotchen ng magkasama. Nang makita ang mga dragon na papalapit, si Ye Gotchen ay nanatiling nakatayo, nagtitipo ng espiritual na enerhiya, at ang kanyang espada ay nagsimulang kumislap. Dahan-daang hinugot ni Ye Gotchen ang kanyang espada, at isang stream ng sword chi ay dumaloy mula sa kanyang espada. Nang ganap nang nahugot ang espada mula sa kaluban, ang katawan ni Ye Gotchen ay nagniningning din. Ang kanyang mga mata ay puno ng nakamamatay na hangarin. Sa sandaling lumitaw ang puting dragon, nagpakita ng puwersa si Ye Gotchen sa kanyang kanang kamay at hinampas ang ulo ng pinakalikod na dragon. Ang kanyang sword slash ay nagdala ng isang napakalakas na sword intent. Nang makita ang nakakatakot na slash, ang mga dragon sa harap ay labis na natakot, pawisan at nanginginig, sumisigaw, "Tapos na," ngunit pagkatapos ay walang nangyari sa kanila. At sila ay naiwan sa malalim na pagkalito. Lumapit sila kay Ye Gotchen, tumatawa ng malakas at nanunuya, na nagsasabi, "Hindi ko alam kung gaano kalakas ang iyong espada," at pagkatapos masaktan nito, "Hindi ako nasugatan." Sa sandaling ito, nagbigay si Ye Gotchen ng isang mapang uyam na tingin at marahang umungol. Ang dating mayabang na dragon sa harap ay biglang namatay nang hindi alam kung bakit. Naramdaman ni Lin Tiancheng ang panganib at sumigaw sa panik, "Lahat, huwag hahayaang matamaan ng espada, kung hindi, ang inyong mga katawan ay babagsak." Pagkatapos ng kanyang mga salita, ang mga dragon sa harap ay natama na ni Ye Gotchen. Bawat isa ay tumanggap ng isang sword slash, itinaas niya ang kanyang kamay. At bago niya matapos ang kanyang mga pangungusap, ang kanyang mga kasamahan ay nataman, lahat ay bumagsak sa lupa. Nang makita na tapos na si Ye Gotchen sa pagharap dito, siya ay lumapag sa harap, puno ng matinding takot. Lumapit si Ye Gotchen, itinuro ang kanyang espada sa mukha ni Li Tiancheng, at nagsabi, "Ikaw na lang ang natitira." "Paano ba yan?" Si Li Tiancheng ay nabigla, ngunit pagkatapos ay nabawi ang kanyang katahimikan, tumawa ng mayabong, "Hahaha, sa pagpapahina nila sayo, maaaring hindi matalo ang aking sekta pagkatapos ng lahat." Inilabas ng matanda ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang mga mata ay kumikinang, ang kanyang buhok ay nakatayo. Isang stream ng pulang espiritual na enerhiya ang umiikot sa paligid niya. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago, lumalaki ang matutulis na kaliskis, unti-unting nagbabago sa isang napakalaking itim na dragon na lumipad sa himpapawid. Siya ay lumundag ng baliw, binubuksan ang kanyang bibig upang sumisid pababa, inaatake upang lunukin si Ye Gotchen ng buo. Ang kagat ay lumikha ng isang shockwave na yuminig sa buong bulwagan. Nang makita ni Fei Wu na si Ye Gotchen na nilamon ng dragon, ang kanyang mukha ay puno ng panik, nag-aalala na tumatawag, "Master," at tumakbo kay Zimen, nagtatanong, "Elder Zimen Piaozu, mangyaring iligtas mo ang aking master." Ngunit ang kanyang natanggap ay kawalang interes at ang matatag na tugon, "Hindi ko siya ililigtas." Nang marinig ito, si Fei Wu ay nabigla, pinawisan ng malamig. Sa sandaling ito, nagpatuloy si Zimen Piaozu, "Dahil hindi niya kailangan ng aking tulong." Sa parehong sandali sa loob ng labanan, ang alikabok ay unti-unti ng laho. Si Ye Gotchen ay nakatayo ng matatag, isang mabangis na aura ang lumalabas mula sa kanya. Sa kabaligtaran, ang itim na dragon ay nanginginig sa takot. Sa mas malapit na pagsusuri, si Ye Gotchen ay itinusok ang kanyang espada sa dila nito, na may mukha na malamig tulad ng yelo at buhok na humahangin sa hangin. Si Li Tiancheng sa sandaling ito ay may mukha ng matinding sindak, nagbubulong, "Anong klaseng pamamaraan ito?" Tiningnan siya ni Ye Gotchen at sumigaw, "Soaring Dragon, Celestial Being Flies Beyond." Buong buo at napakalutong na tinanggap niya ang pag-atake galing kay Ye Gotchen, sumisigaw sa sakit, luha na dumadaloy sa kanyang mukha sa matinding sindak.
Naisip niya, kung alam ko lang na ang Divine Immortal Sect ay ganito katakot-takot, na bawat elder ay isang banta, hindi ko naisip na pumatay lamang sila ng isang henyo ng Flying Feather Sect, kahit na i-wipe out pa nila ang lahat ng mga henyo ng Flying Feather Sect, dapat kong pinakitunguhan na parang walang nangyari na lang sana, ngunit, masyadong huli na ang lahat. Habang pinutol ang kanyang malalim na pag-iisip, ang kanyang kamalayan ay nagsimulang lumabo, ang kanyang katawan ay dahan-daang bumagsak sa lupa sa isang hindi magandang paraan, kasama ang sakit ng pagsisisi at kawalan ng pag-asa.